Sa bawat oras na ang haring ito, pagkatapos ng bawat oras, ipinagbubuntis niya ang kanyang asawa. Sinabi nilang lahat sa royal physician na bigyan sila ng birth control soup. Ngunit isang araw tumakbo ang babae para ibalita na siya ay buntis. Talaga. Sa labas, napakasaya ng hari, at hinirang siya bilang lady. Sinong mag-aakala na mamaya tatanungin ng royal physician ang mga babae tungkol sa status ng kanilang pag-inom ng sopas? Nasa labas pala ng palasyo ng Modong-an. Ang ibang mga babae ay gumagamit ng contraceptive soup. Kasabay nito, tiniyak ng manggagamot na ang sopas ay napaka-epektibo. Ngunit si Nam Compton ay buntis. Dahil dito hindi maintindihan ng hari kung bakit. Kung hindi ako umiinom ng 1 beses o 2 beses, maaari ba akong mabuntis? Muling ginagarantiyahan ng Thai na manggagamot ang pagiging epektibo ng sopas. Ang hindi pag-inom nito ng 1 beses o 2 beses ay hindi makakaapekto sa pagiging epektibo nito. Maliban kung buntis ka na bago gumamit ng sopas sa unang pagkakataon. Lalo na noong unang nagkasakit si Nam Compton. Nakita ng manggagamot ang kanyang pag-inom ng sopas gamit ang kanyang sariling mga mata. Ibig sabihin ay buntis na si Nam Compton bago pumasok sa palasyo. Lumalabas na si Nam Compton ay orihinal na anak ng dating pamilyang Namcom. Matapos sirain ni Tran Buong, nawala ang kanyang pamilya sa Di Hong Bien. Sa oras na ito, ang barko ni Dip Bien Huyen ay lumubog sa Tran Quoc ng mahabang panahon. Kaya nagpa siya na makipag-alyansa kay Nam Compton. Bakit ako maniniwala sa'yo? Sa totoo lang, may matinding kaaway din kami ni King Tran. Nakarinig ka na ba ng ganitong pangungusap? Ang kaaway ng iyong kaaway ay ang iyong kaibigan. Lumalabas na noong taong iyon, niloko ni Tahang si Dip Bien Huyen para dalhin siya sa maulap na kagubatan. Ngunit nang makuha niya ang banal na apoy, lumingon siya. Nasugatan din si Dip Bien Huyen. Mula noon, umusbong ang puot sa pagitan ng dalawa. Nagpa siya si Nam Compton na bumuo ng isang alyansa kay Dip Bien Huyen. Kung matutulungan mo talaga akong mag-higanti, pagkatapos ay makikinig ako sa'yo. Kaya lang, nagkasundo ang dalawa. Ngunit tumanggi si Nam Compton na isakripisyo ang kanyang kawalang kasalanan sa kaaway. Kaya nagpa siya akong bigyan si Dip Bien Huyen ng aking unang pagkakataon. Pagkatapos nito, si Nam Compton ay ibinigay sa hari ng punong ministro. Ngunit nalaman ni Lo Tam To na si Nam Compton ay buntis. Agad nagdala ng abortion soap para hanapin siya. Kung hindi ako buntis sa harem na ito, huwag kang managinip. Pakitandaang mabuti kung paano ka pumasok sa palasyo noong panahong iyon. Dapat mo ring tandaan ng malino kung para saan ka pumunta sa palasyo. Huwag mong isipin na ang ibig sabihin ng buntis ay hindi nakasuklam-suklam ang iyong katayuan. Kailangan lang ng tatay ko na nasa korte ng 1 araw. Kung gayon, huwag mong asahan na takasan ng aking mga kamay. Sa kabutihang palad, napagaling siya ng doktor sa tamang oras kaya naging okay ang sanggol. Ngunit dahil dito, gusto ni Nam Compton na mag-higanti kay Lo Tam To. Talagang hindi kita mapapatawad. Sinabi niya kay Lo Tam To na malapit nang kumilos ang hari laban sa punong ministro. Sa anong batayan kita mapagkakatiwalaan? Heartbroken talaga ako sa baby sa tiyan ko. Ngunit alam ko rin na sa puso ng hari ay naroon lamang ang babaeng demonyong iyon, si Merong-an. Gusto kong tumayong matatag sa palasyong ito. Pinilit na maging tapat sa kapatid na babae at punong ministro. Naniwala si Lo Tam To sa sinabi ni Nam Compton. Matapos marinig ni punong ministro Leo ang balita, agad siyang nagpasya na kumilos muna. Maglagay ng 1 pirasong papel sa almusal ni Lo Tam To. Ang ika-8. Ang ideya ay ang punong ministro ay nagnanais na kumilos sa ika-8 araw. Nakita kong sinadya ng aking ama na sirain ng tuluyan ng damo upang hindi mag-iwan ng anumang sakuna mamaya. Nataranta kagad si Lo Tam To. Dahil kung tutuusin, mag-asawa sila. Dumating siya upang bisitahin ang palasyo ng hari. Nang makita ko ang pulang gemstone brooch sa kahon, naisip ko na ibibigay ito sa akin ng hari. Kaya nagpa siya akong pumanig sa hari. Masaya siyang nagsuot ng brose para mahanap ang hari. Balak kong ibigay itong brose kay Modong. Nagiging malamig ang puso. Inihayag niya ang lahat ng hindi kasiyahan sa kanyang puso. Ito ay napakatagal na ang bato ay dapat na mainit-init. Inilagay ko ang aking puso sa harap mo. Pero hindi pa rin kasing galing ng duwende na yon. Anong uri ng usapan ang mayroon ka? Kung gusto mo, kunin mo. Ayoko ng ganitong limos. Sa huli, hindi pa rin sinabi ni Lo Tam To ang ginawa ng kanyang ama sa ika-8 araw. Ngunit nagkataon, ang takdang petsa ni Modong-an ay ika-8 araw din. Mangganganak na ako, kaya dali-dali akong ilagay sa tubig. Nahirapan ng babae na manganak sa ilalim ng tubig. Ngunit ang taong ito ay nagmamalasakit lamang sa kanyang posisyon. Hindi makakapunta. Dapat bawiin ng Jade kapatid na babae bago madaling araw. Isipin ang pangako ng hari sa dalaga noon. Kapag ipinanganak ang prinsipe, paanong hindi ako darating? Huwag kang mag-alala. Talagang mananatili ako sa iyong tabi at hinding-hindi kita iiwan. Ngunit nang dumating ang araw ng panganganak, hindi dumating ang lalaki.
Gusto lang niyang makita siya bago ipanganak. Paano kung hindi ko na siya makikita muli pagkatapos kong ipanganak? Bakit mo sinasabi ang mga malas na salita? Ang ating lahi ay napipilitang magparami sa malalim na dagat. Walang ilaw, walang kulay, walang lasa, walang tunog. Hindi dapat magkaroon ng kahit katiting na paggalaw. Ngunit kahit na ito ay magparami sa ilalim ng mga kondisyong ito. Tapos 50% lang ang chance na manganak. Pabayaan na lamang na ipinanganak sa lawa na ito. Ang pagkakataon ng tagumpay ay 10% na lamang ang natitira. Kung gayon, bakit mo ginawa yon? Dahil mahal ko siya. Nangako akong ipanganak ang kanyang anak. Ang panganganak sa ilalim ng tubig ay sapat ng mapanganib. Sinong mag-aakalang pipiliin din ni Prime Minister Leo na magrebelde ngayon? Nagkunwari siyang ibinalik ang kanyang opisyal na posisyon sa hari. Sinong mag-aakala na matapos itong mabawi ni Tahang ay paulit-ulit niyang hinihiling na buksan ito at tingnan? Nang buksan ito ni Suhang nang hindi nababantayan, lumipad ang nakal-alasong usok. Tinamaan si Tahang. Ang taong pinagkatiwalaan ni Duque Tahang ay sinuhulan ng punong ministro. Sa wakas nakuha na. Nang siya ay aatake na, si Tedo ay nagpakita na humarap sa kanya. Sa oras na ito, pinalibutan ng mga tauhan ng punong ministro ang palasyo ni Merong-an. Gusto ni Tedo na sumama kay Tahang para iligtas si Mo Dong-an. Pero sa isip ni Tahang, ang trono lang ang nandoon ngayon. Ang hukbo lang ni Liu Wen ang umalis sa palasyo. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabawi ang Jade Sister. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka pumunta upang iligtas si Merong-an ngunit nanatili upang pagnakawan si Atehan ng kanyang mga perlas. Nagulat si Tedo. Dahil sa posisyong ito, hindi ko na kailangan ng asawa o mga anak. Maaari mong dalhin ang mga ito upang itago at itago. Mamuhay ng normal. Ako ang hari ng Tranquoc. Kung nabubuhay ka sa pagtatago, mas mabuting mamatay ng mayabang. Without knowing na anak pala niya si Tedo nung lumaki siya. Sa oras na ito, si Merong-an ay umabot na sa puntong hindi na siya makapanganak. Mangganganak na ako, dali-dali akong ihulog sa tubig. Nahirapan si Merong-an na manganak ng isang munting prinsipe. Ginamit niya ang selyo ng angka ng human seal para selyuhan ng pisikal na katawan ng sanggol. Ayokong matawag na halimaw ang sanggol sa hinaharap. Pinatay ni Hang ang punong ministro. Binawi din ng Jade ng ate niya. Sumugod siya, ngunit hindi na siya pinaniwalaan ni Merong-an. Isa kang master na sinungaling. Masyado na akong niloko mo. Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Ayaw niyang maging tagapagmana ng kahit ano ang kanyang anak. Sana lang mabuhay ng matiwasay at masaya ang baby. Pagkatapos manganak, laging natutulog si Mo Dong-an para makahabol. Ang pagbisita ni Nam Kong-ton sa prinsipe ay para samantalahin ang pagkakataon na saktan siya. Sinong mag-aakalang may likas na potensyal ang prinsipe ng korona? Hinaypan si Nam Kong-ton sa malayo. Nang makitang napakalakas ng prinsipe ng korona, tumakas si Nam Kong-ton. Green tea na buntis kasabay ng concubine. Ang minamahal na babae ay nagsilang ng isang munting prinsipe. Tuwang-tuwa ang hari na ginawa niya itong koro ng prinsipe. Ang green tea ay nanganak ng isang batang babae. Ang isang sanggol na babae ay hindi maaaring maging isang prinsipe. Kung kumalat ang balita tungkol sa panganganak ng prinsesa, tapos masisira ang plano natin. Lumalabas na niloko niya ang hari. Ang sanggol ay kay Dip Bien Huyen. Ngunit ginawa ni Dip Bien Huyen na laging sumunod si Nam Kong-ton. Kaya pinilit niyang kumain ng glowworm para maging tagapagmana ang baby nila. Pagkatapos ay dinala ni Dip Bien Huyen ng isang batang lalaki upang makipagpalitan. Nabalitaan ko lang na kahapon isang magsasaka ang nanganak ng isang batang lalaki. Pinalitan ko ito. Ilalabas ko ang batang babae na ito sa labas ng palasyo mamaya. Naaalala mo ito para sa akin. Siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Ginaya ni Dip Bien Huyen. Hindi rin siya dinalaw ng hari. Buong puso niyang niyakap ang inilipat na sanggol. Hindi ako iiyak sa buong buhay ko, hindi na ako iiyak ulit. Sa kabaligtaran, ang munting prinsipe ng minamahal na babae ay isa ng prinsipe ng korona noong siya ay ipinanganak. Kalaunan ay naging tagapagmana rin ng trono. May masamang ideya siya at gusto niya itong sakalin. Sinong mag-aakala na ang munting prinsipe ay may likas na banal na kapangyarihan? Patumbahin siya, nasugatan din siya, tumakbo siya palayo sa takot. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Isang araw, naglalakad siya nang makita siya ng isang kasambahay na para siyang natulala. Agad siyang nagpadala ng isang tao upang arestuhin siya. Nakitang katulong iyon ni Merong-an. Masyado siyang natakot magtapat. Wala akong makita. Nakita mo, tama? Wala akong makita. Nasabi mo na ba sa iba? Sabihin mo o hindi, sabihin mo. Tuwang-tuwa si Nam Kong-ton kaya sinakal niya ang dalaga hanggang mamatay. Sa pagtingin sa kanyang balat na nakagat ng sinaunang uod, nag-double thought siya. Kinuha niya ang glowworm at ibinigay kay Lu Tamto sa bilangguan.
Sabi niya kaya niyang iligtas siya. Pagkatapos kumain nito, magbabago ang iyong hitsura, kahit na pumunta siya sa harap ni Tahang. Tapos hindi ka rin niya makikilala. Matapos masusulan ni Namkongton, nagpa siya si Lutamto na kainin ang sinaunang uod. Ngunit may isang kondisyon si Namkongton. Iyong pamilya Liu ay nagtago ng 8 kayamanan sa Tranquok. Mangyaring sabihin sa akin kung saan ito inilibing. Nagpaplano ka bang sunugin ang bahay? Mayroon ka pa bang puwang upang pumili? Kailangan lang niyang magkompromiso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos kainin ng sinaunang uod, nagbago ang hitsura nila ni Namkongton. Bakit ito? Paumanhin. Actually, this time hindi ako pumunta para iligtas ka, ngunit upang iligtas ang ating sarili. Mamamatay na siya, ngunit sa halip ay mawala ang iyong buhay bilang Namkongton. Alam ni Lutamto na siya ay nalinlang, ngunit ang pagnanais na baguhin ito pabalik ay imposible. Upang maghang, na kailangang harapin ng isang ganap na naiibang Lutamto. Isang babaeng mas matatag at matyaga. Gumamit siya ng 8 kayamanan para ipagpalit ang buhay ni Lutamto. Sumasang-ayon ako. Katulad noon, matagumpay na nananatili si Namkongton kay Tahang bilang si Lutamto. Gusto ni Mo Dong-an na iwan ni Tahang ang lahat at sundan siya pabalik sa maulap na kagubatan. Nagsimulang ay antala muli ni Tahang ang oras. Gumawa tayo ng kaayusan para sa bansa. Hayaan muna ang lahat. Nakita ni Mo Dong-an ang walang katapusang ambisyon ni Tahang. Ang pagkamit ng posisyon at kayamanan ay hindi pa kasiya siya. Gusto ko rin makamit ang buong mundo. Mahal niya si Merong-an ngunit mas mahal niya ang pagiging hari. Actually, wala na siyang masyadong oras. Orihinal na nais na ang pamilya ng tatlo ay manatiling magkasama sa natitirang oras nila. Parang masyadong maluho. Alam kong mahal mo ako. Hindi ako nagpapatalo sa iba. Natalo lang sa ambisyon mo. Sa sandaling lumuha ang clanman na ito, mabilis siyang mawawala ng buhay. Umiyak ako minsan. Pagkatapos magsalita, naging butterfly siya at lumipad palayo.